Ganda ng transition natin from work from home going to Mars. Iba? Hindi, because Working from Mars na tayo in the future. Working to Mars. hindi, kahit ako nung time na pandemic, syempre YouTube, puro YouTube din ang ginagawa ko. Ang dami rin YouTube. talagang science stuff na kinonsume ko dati. So ito Yeah, yung so website I na will- nasa Perseverance. Yan, exactly. I really just got fascinated about this website kasi pakiramdam ko underrated siya. Hindi siya kasing visited na website like ng mga nasa porn sites, di ba? Ang dami doon compared dito. I'm not sure why they're not that interested kasi this is like beyond what we see like in reality dito sa Earth, di ba? Totoo yan. So, di ba like before we had this black and white books lang nung high school. Yan kita mo dyan. There's yung mga orbiters na nilagay nila dyan sa Mars. Di ba? So dati meron din colored pero let's say representation lang siya ng mga let's say chemical reactions or elements na nakikita sa atmosphere ng Mars. So yan, pag chinek mo dyan sa mga tabs na dyan, pag scroll up mo dun sa may Perseverance tab. Yan, marami sila mga pictures dyan eh. Yun sa may Mars rock samples, tignan mo dyan. Ayan, no? Yeah. Yun. Di ba? Parang akala mo, nag-drill lang sila sa sa somewhere in Arizona or dyan sa Pampanga. pero ayan, kidding aside, kita naman kung gaano ka-unique yung rocks na na-drill nila. So talagang like, I was so like fascinated like the first time na nakita ko yan. So we have this kind of contents na pala sa internet, sa website ng NASA. Yan yung mga rock samples. Kasi ang plano talaga nila dyan, mag-collect ng, kasi I think may 25 samples. So I think kukuha sila ng 35 yata or 38 samples. Yan. So ang mission talaga nila dyan, of course, mayroon na mga previous, let's say, rovers na napunta dyan to explore the area. So I believe yung mga nauna dyan, yung Sojourner, Spirit, Opportunity, yung latest, prior to Perseverance, si Curiosity, sumikat din yan dati. And then ngayon si Perseverance. So yun. And just to let you know guys, yung cost ng Perseverance rover, na-google ko lang din yan, research na lang, nakalagay dyan, $2.4 billion. So, $2.4 billion, like dollar siya. So, sa peso, around let's say 135 or 36 billion in peso. So, yeah, so just to give you an idea about let's say the scale ng cost nito, let's say, chinek ko yung Forbes website ng mga mayayaman sa Pilipinas. Nakita ko yung net worth ng Zubeldi Ayala family. It's like basically around the same, like $2.6 billion siya tayo sa Zubeldi Ayala. Ayan, 2.4 billion. So, imagine kung gaano sila ka-committed or invested sa mga sa mission nito. What they're willing to spend. Paano kung nag-fail yan? Let's say sayang lang yung network ni Ayala na i-invest mo diyan, 'di ba? Pero syempre alam naman natin, they know the physics, they know the science. So sukat na sukat 'yan. So nag-launch siya, I believe 2021 na yata. Ayan, tapos so ayan yung parang critical, let's say, na mission for me if you'd ask me about it. Siyempre, magko-collect ka ng samples, magdi-drill ka ng rocks gamit yung robot. And then, paano mo siya ibabalik back to Earth, diba? So, these days naman, hindi ka naman nagpapadala ng humans kasi humans are not efficient, they're useless, or let's say, hindi sila kasing efficient ng robot. Saka risky din. Saka, siyempre, nandun na yung diba, yung ethical, let's say, impression na kung sakaling may mamatay sa mission. So, yung plano talaga nila dyan, magpadala pa for future mission once na makomplete na nila yung 38 samples. Si Perseverance, dadalhin niya yung mga rock samples na yon into another
another robot na dadaling dyan sa Mars in the future. Parang retrieval landers ang tawag. Lander, I mean. So, yung lander na yon may naka-install na rocket sa loob. So, pag nadala na doon yung mga rock samples, alam mo na, yung propulsion na rocket propulsion, ayun yung gagamitin nila para i-deliver yung Pabalik. mga tubes or vials papalik doon sa orbiter. Hindi siya directly sa Earth. Tulad nung nakita kanina natin diyan sa website, may mga orbiters, 'di ba? Yep. Parang sasaluhin niya 'yon. Sasaluhin niya. Tapos and then, syempre, may calculation na sila diyan. Alam na nila, syempre, may force din habang let's say nagre-revolve siya around Mars, 'di ba? Tapos i-release niya sa isang, let's say, isang calculated na, let's say, orbit or let's say path papuntang Earth. So hanggang sa makuha natin yung mag-reach siya sa atmosphere natin. Parang So pasa. I don't know, parang ano siya, parang may game na ganun, 'di ba? Yung i-measure mo dati ng lumang game dati. Oo. Ganun. Susukatin mo yung art niya, ganyan. So, ayun, talagang Mission Impossible siya for me. Oo, kasi ganun yung I think yung iba kasi akala nila pag pupunta ka ng ibang planets, pag pupunta ka ng moon, akala nila dire-diretso lang from Earth papuntang ibang planeta or sa moon. But little did they know, kasi sinasabay nila yon sa orbit ng mga planets and ng moon. Kasi kung dire-diretso lang, straight, sasablay yung pagpunta ng rockets doon. So, yun nga, for this one, sobrang fascinating niya kasi, di ba, yun nga, sobrang laki ng ginagastos nila. But in reality, kung tao ang papadala nila dito, mas malaki pa yung gagastusin because we have to create a new rocket na makakarating ng Mars. Plus, pagdating ng Mars, kung magko-collect lang naman tayo ng mga rock samples or magkukuha lang tayo ng mga dust or something, saglit lang din yung itatagal ng mga tao dito. Not unless meron na talaga tayong camp dito na magagawa na pwedeng mag-cater sa tao, sa humans. Diba? Kasi, exactly. Diba? Unlike the rovers, napadala mo lang dyan, as long as may power yung rovers, diba? Makakaikot-ikot yan, maraming samples na makukuha. Pero pag tao, katulad nung, di ba, nung moon landing with Neil Armstrong, saglit lang din sila sa moon. Nakapag-collect sila ng samples, yes, from the moon, pero saglit lang din sila doon, tapos bumalik lang din sila kagad. So it's really different. Akala kasi ng mga tao na gumagastos lang tayo or gumagastos lang ang NASA. I mean, I'm not American kasi sila naman yung gumagastos, mga Americans naman. But akala nila gumagastos lang yung NASA just for the sake of napaggastos lang or kinukuha lang nila yung pera. But really, sobrang mahal talaga ng mga ventures, ng mga studies na ginagawa natin for other, like ito, sa Mars, right? Even going to the moon. It's really different. There's years of preparation as well. So ayun, and I was like joking when I said humans are useless for this type of mission. And so kaya importante itong mission na to na mag-succeed siya. So kasi ibig sabihin capable ang NASA kasi actually hindi lang to US na collective effort na to. Even China na competitor na ngayon ng US or rising star sa space exploration, gusto mag-ambag ng studies nila about this, kung paano nila ma-design yung lander na to or paano nila mababalik yung mga samples back to Earth. Kasi alam nila yung value ng mission na to. Kung mabalik natin tong rock sa Earth, it means there's a possibility na kaya din natin magpabalik ng tao back to Earth. So, yun talaga yun. So, talagang fascinated talaga ako sa istorya dito sa Mars Perseverance. So, sana mag-succeed sila. Alam ko matagal pa yung next mission for the lander. Of course, may budget talks pa dyan sa US Congress, di ba?